Kung susuriin po natin ang mahabang kasaysayan ng XRP, makikita po natin na ilang beses na siyang dumaan sa matitinding pag-akyat at mahahabang consolidation phases. Ngayong taong 2025, marami po ang naniniwala na nasa isang defining moment na naman siya. Ang pinagsamang lakas ng technical patterns at saka institutional interest ay unti-unting humuhubog ng mas malinaw na direksyon. Bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko na bihira po ang ganitong setup kung saan sabay na umaayon ang chart at saka fundamentals. Para po sa mga traders, investors at saka holders, tandaan po natin na tayo po mismo ang kasali sa galaw na ito. Hindi lang ito usapang chart, kundi usapang desisyon sa market na maaari pong magdikta ng multi-year trend ng XRP. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang kahalagahan ng multi-year descending triangle ng XRP? Isa po sa pinakakapansing-pansing signal ay ang multi-year descending triangle na binigyang diin ni Egrag Crypto. Ayon po sa TradingView chart, mula 2015 hanggang 2029, makikita na simula 2018 ay bumubuo sa XRP ng mas mababang highs habang may matibay na support line. Karaniwan itong itinuturing na bearish pattern pero hindi palaging ganoon ang kahihinatnan. Ang direksyon po ng breakout ay nakadepende sa mas malawak na market dynamics. Sa kasalukuyang setup, tinataya ni Egrag na may 70% probability ng bullish breakout kapag nabasag ang upper trend line. Ito ay isang signal na hindi dapat baliwalain ng sinumang seryosong participant sa market. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang tinatawag na line of Hestia sa galaw ni XRP? Yan po, mas malinaw po nating nakikita rito ang chart na ibinahagi ni Egrag Crypto. Yan, bawat po sa triangle pattern, may isa pang mahalagang elemento dito sa chart na tinatawag niyang line of Hestia. Ito ay isang dynamic support level na ilang beses nang nagsilbing sandigan ng presyo ni XRP. Sa tuwing bumabagsak po sa XRP, palapit sa linyang ito, madalas ay humihinto ang selling pressure. Para po sa mga technical traders, ang ganitong klase ng support ay parang pundasyon ng isang gusali. Kapag matibay ang pundasyon, mas mataas po ang tsansang makabuo ng upward momentum. Kapag sinubok na muli ang resistance at nanatiling buo ang support, nagkakaroon po ng kumpiyansa ang market. Ito po ang klase ng structure na hinahanap ng mga long-term investors. Ngayon ay paano naman po ginagamit ang Fibonacci targets para masukat ang potential breakout? Kapag nag-confirm ang breakout ng XRP sa itaas ng resistance, dito po pumapasok ang Fibonacci projections. Ayon po rito kay Egrag Crypto, ang kanyang mga target ay nasa $9, $18.50 at $27. Mula po sa kasalukuyang presyong humigit kumulang $1.86, ito ay katumbas ng posibleng 1,300% upside. Ang Fibonacci levels ay madalas gamitin ng mga traders bilang gabay sa potential extensions at saka retracements. Hindi ito eksaktong hula, kundi isang roadmap. Sa kaso ng XRP, ipinapakita nito kung gaano kalawak ang pwedeng galawan kapag nagtugma ang technical at saka fundamental conditions. Para po sa medium at saka long-term holders, mahalagang maunawaan ang kontekstong ito. Ngayon ay ano po ba ang papel ng mga institutional momentum at XRP ETF inflows dito? Hindi lamang po chart ang dahilan ng optimism kay XRP. Malaki rin ang ambag ng institutional momentum lalo na matapos pong ma-launch ang XRP Spot ETF sa US noong November 2025. Sa kasalukuyan, umabot na sa $1.18 billion ang net inflows ng mga ETF na ito. Ibig sabihin may tunay po na kapital na pumapasok at hindi lamang speculation. Ang mga ETF ay
kumukulong parang vacuum na humihigop ng supply palabas ng open market. Kapag si XRP ay napupunta sa regulated funds, mas kaunti ang natitira sa circulation. Para sa mga analyst, ito ay malinaw na sinyales ng lumalakas na institutional confidence. Ngayon ay bakit po ba sinasabing may synergy ang technical patterns at saka fundamentals ngayon? Ang pinaka-interesting na bahagi po ng setup ng XRP ay ang pagsabay ng technical at saka fundamental signals. Madalang pong mangyari na parehong nag-a-align ang chart structure at saka macro level demand. Ang descending triangle ay nagtatakda ng technical pressure habang ang ETF inflows ay nagbibigay naman ng supply constraint. Kapag ang dalawang ito ay nagtulungan, mas nagiging posible ang isang sustained rally. Hindi ito bigla ang pump, kundi unti-unting pagbuo ng momentum. Para sa market participants, ito ay indikasyon na may structural demand sa likod ng galaw. Kapag ganito po ang sitwasyon, mas nagiging seryoso ang mga target na dating parang imposible. Ngayon ay ano naman po ang mga risk na dapat pa rin nating bantayan bilang mga traders at saka investors. Sa kabila ng bullish signals, mahalagang manatiling maingat. Walang pattern ang perpekto at may posibilidad pa rin ng false breakout. Kailangan po ng malinaw at confirmed break sa itaas ng triangle bago maging valid ang bullish thesis. Ang mga indicators tulad po ng RSI at saka MACD ay maaaring sumuporta sa narrative pero hindi po sila garantiya. Isang biglaang spike ng volatility ay pwede pong magpawalang bisa sa maagang entries. Kaya mahalaga po ang tamang risk management at hindi po emosyonal na desisyon. Kaya bilang mga traders at investors, responsibilidad po nating timbangin ang reward laban sa risk bawat hakbang. Yan, laban po sa risk sa bawat hakbang. At ayan, bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa kabuuan, si XRP po ay nasa isang malinaw na inflection point. Ang mahabang consolidation ay maaring malapit ng magbigay daan sa mas malaking galaw. Kapag nag-resolve pataas ang descending triangle, ang mga target mula $9 hanggang $27 ay nagiging makatotohanang pag-usapan. Para po sa mga traders, ito po ay oportunidad. Para naman po sa mga investors, ito ay confirmation. At para po sa mga hodlers, ito ay posibleng bunga ng matagal na paghihintay. Bilang isang crypto enthusiast, patuloy po nating bantayan ang breakout confirmation at ETF flows. Dahil dito po natin makikita kung ang setup na ito ay magiging isa sa pinakamahalagang kabanata sa kasaysayan ni XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.